Okay, actually yun lang naman siguro yung mahahalagang pwede nating marinig. Kasi ano na yan, expected na yan na hindi aamin si Terry. Hindi siya aamin na oo, walang gano'n na aamin ako, oo, kami ay nagsinghot ni Marcos Jr. during that time. Baka ipagurgur din siya. Actually, I'm worried also sa buhay niya. At sa kalaman ng lahat, si Terry ay ex o jowa ng kapatid ni Lisa Araneta Marcos na si Martin Araneta na butlog o nang didilat din ang mata during that time. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Okay. So ngayon, pero ano yung pinaka-importante doon sa mga tanong? Kung magtatanong, I hope hindi na lang si Senator Bato ang mag-isa doon. Alright? I hope pumunta yung mga committee members doon sa hearing sa May 7. Pero ang napag-alaman natin, mga palangga, yung mga committee members doon sa Committee on Public Order ay natatakot sila baka hindi daw sila dalhin ni Marcos Jr. sa 2025 election. Alright? So isa yan sa mga posibilidad kaya sila ayaw nilang humarap doon dahil natatakot sila na hindi sila mabit-bit. Okay? Ito, pangalanan natin ha. Ito ha. Itong mga miyembro ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Listen to their names. Kailangan, anuhin nyo to. Boldyakin nyo sa kanilang mga Facebook page. Yes. Kasi ito yung power natin eh. Sila ay sumusweldo sa taong bayan, so may karapatan tayong boldyakin sila. Again, wag na muna natin boldyakin si Senator Bato kasi, even though may mga hindi magandang nangyari, pero magpasalamat pa rin tayo dahil tinatayuan niya itong investigasyon na ito. Tama din si Spokes Roque na sinabi ko naman talaga yon na magpasalamat tayo. But again, doon tayo, mag-move on tayo sa May 7. Pero ito po yung mga tao, ito yung mga senador na tatandaan nyo at boboldyakin nyo ngayon after natin mag-vlog. Okay, yung Vice Chairperson, si Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Christopher Bongo, okay, Tolentino. So this is not about Duterte, Marcos, whoever ang sinusuportahan nyo. This is about the truth. This is about yung trabaho ng mga ito, whether Marcos, Duterte ang sinuportahan nila, kung gaano kahalaga ang usaping pulburon ng kanilang presidenteng bangag. Okay, kung paano nila kayo ipagtanggol mga kababayan. Alright? So ito pa, si Nancy Binay, si Grace po, si Cynthia Villar, si Robin Padilla, si JV Ejercito, si Mark Villar, si Ontiveros, si Ligarda, si Villanueva, si Pimentel, yan mga yan. Okay? Dapat nga present yung mga yan kasi mahalaga ito. Doon dapat tatanungin nila kasi ito nga ay investigation in aid of Jutang Jimenez na legislation eklabush, pero madalas nagiging sarsuela. Ano yung expect ng taong bayan? Number 1, nilabas ko na to na ang address na 46C doon sa Rockwell Condominium ay nag-match doon sa balita from 2011, kung di ako nagkakamali, 2011 or 2012, sa balita ng TV Patrol kung saan ginombag-jombag ni Maria o ni Terry ang dalawang housemaid back during that year. Okay? Mahigit isang dekada, ginombag-jombag, di ba may balita, nakita niyo naman yan sa media, na tumakbo si Maricel ng hubot-hubad at inabol yata niya yung mga syotolong, kaya yung mga housemaid ay house helper ay tumakbo doon sa barangay. At doon sa barangay, pinakita natin sa vlog natin in the past, ay nag-match yung 46C na address sa pre-op and the authority to operate ng PDEA doon sa address ni Maricel. So kung matino itong mga senador na ito, number 1 na katanungan, i-verify nila, ikaw ba nung panahon na yan, noong 2012, ay nakatira ka sa 46C? O, dyan natin, di sasagot si Maricel kung oo ba o hindi. Ito, ang una nating makita as mga tagapakinig ng kanilang hearing, ay kung makukonfirm ba yung address. At ang tanong, doon ba siya nakatira? Next, pumupunta ba si Marcos Jr. nung mga panahong iyon? Okay? Actually, pwede pa nga yan na i-summon yung mga CCTV kung meron. Diba? Si-summon yung CCTV kasi ito'y usapin ng presidenteng nagpapatakbo sa inyong bangag at makasalalay ang mahigit 100 milyong Pilipino ang kinabukasan nyo dito sa bangag na presidente. Kaya para mapatunayan talaga dapat, kung ako ang chairman ng committee na yan, lahat yan susuyurin ko. Kakalawitin ko silang lahat ng sangkot para maipalabas sa taong bayan na ito bang si Marcos Jr. ay fit to lead. Which is hindi naman siya leader kasi si Lisa Fair naman ang talagang nangangamay o nagmamaniobra kaya nagkawindang-windang ang bayan ninyo, ang bayan natin. Isa yan sa mga katanungan. Kung pwede nga lang yung mga housekeepers o house maid during that time, pwede rin ipatawag yan.
Kasi sila yung CCTV na direkta na nakikita nila kung sino yung in and out doon sa bahay na yon. So definitely ang mga housekeepers, they are mga 18, 19 years old during that time. So ngayon, ilan na yon? 18, 19, 10 years ago, di 28 years old na siguro yung mga yan. If they're still around, okay? Tignan yung logbook. Okay, actually yun lang naman siguro yung mahahalagang pwede nating marinig. Kasi ano na yan, expected na yan na hindi aamin si Terry. Hindi siya aamin na oo, walang gano'n na aamin ako, oo, kami ay nagsinghot ni Marcos Jr. during that time. Baka ipagurgur din siya. Actually, I'm worried also sa buhay niya. At sa kalaman ng lahat, si Terry ay ex o jowa ng kapatid ni Lisa Araneta Marcos na si Martin Araneta na butlog o nang didilat din ang mata during that time. May pinost dyan na mga sila Sasa at sila Pebbles Talakera tungkol doon sa mga pictures ni Kuting doon sa isang restaurant na parang may hawak na parang polvoron. So, but, isa lamang yun sa mga sinisilip ng mga netizen. So, yun ang nakikita natin doon kay Maricel. Na pwede, anong gusto nyo mga tanong, ha? Anong gusto nyo mga tanong kay Maria? Basahin ko, baka mayroon dyan mga bonggang-bonggang mga katanungan. So, i-deny yan, sabi ni Iva Judy Q. I-deny yan. Sabi ni Orlando Macabus, nagurgur na ang logbook. Sana matrace yung mga kasambahay na yon. Baka nga may pictures or video, but you'll never know. Sabi ko, nasa exciting part na tayo. Okay? Sabi ni Bings Vlog, attend pero hindi aarte lang daw kasi artista. Okay, expected na natin yan, mga papalangga. So, nakakaduda, ang bilis niya pumayag, kaya baka i-deny niya yan. Expected yun na yan, i-deny talaga yan. Okay? Pag di umamin, ilabas na yung video. Yun nga yung kinakabahan sila. Kasi anytime, baka may lumabas dito sa vlog natin, I don't know, I'm not sure. Kasi everyday is unpredictable. Unpredictable ang daming mga resource person ko na nagme-message talaga sa akin at mawiwindang kayo kung gaano kalupit ang involvement dito ni Liza Marcos. Okay, punta tayo kay Ochoa. Okay, si Ochoa, dating executive secretary ni Marcos, ni Noynoy, okay, na business partner ni Lisa or law firm, kapartner sa kanyang law firm together with Serapio. Okay? At binanggit nga ni Jonathan Morales, ni PIDEA agent din, Jonathan Morales, na si Ochoa ang isa sa na-confirm niya based dun sa aking revelasyon in the past na si Ochoa talaga ang nagpatigil nito. At kung natatandaan ninyo, sabi ni Mr. Morales, parang na tinanggal siya doon sa pwesto niya as agent during that time. 'Di ba na parang pinagdusahan niya nga yung pagsabi niya ng totoo or kumbaga dahil lang sa nahawakan niya yung trabahong yun. When I say trabaho, yung case na yun kay Marcos Jr. na isang addictus benedictus, tinanggal siya sa trabaho. So anong i-expect natin kay Senator Bato at sa iba pang mga senator na itatanong dito kay Ochoa? Okay? Number 1, paano at bakit mo pinatigil ang operation? Sino ang kasabwat mo? But siyempre, expect natin i-deny kasi si Ochoa, nandyan sa screening committee, nandyan kay Lisa. Recently, nung April 29, meron silang mga pictures. Si Paquito Ochoa with Lisa na nakangiti na mukha talagang demonita na isang salot sa lipunan kasama ang mga dilawan. Kaya nga, nakakatawa yung mga Marcos loyalists na nanatili dito kay Marcos na kayo'y sigaw ng sigaw dati na no dilawan, diretso sa inodoro, pero tinotolerate nyo ang ginagawa ni Lisa ni Marcos Jr. na yung mga minura nyo dati, yung galit na galit kayo ng mga dilawan, katulad nila Ochoa, katulad nila De Lima, ay kakampi nyo na. See that? Gaano, nilunok nyo na inyong mga, wala kayong integridad, kredibilidad, inyong prinsipyo, nilamon na kayo ng sistema. Dahil yung utak nyo, baka nasunog, nabangag na rin, katulad ni Marcos Jr. Imagine, sigaw kayo ng sigaw, na diretso sa inodoro, ayan, si Trillanes, una ko in-expose last year na ginagamit ni Lisa para gipitin si Duterte at si Sara Duterte dito sa ICC na yan, di ba? Recently, nagpalabas sila, arestuhin na raw si Duterte. I don't know kung gaano ka totoo yan. Pero alam naman natin na pang-cover up yan. Pang-cover up ni Lisa at ni Marcos dito sa issue ng pulburon para maligaw tayo. Pero sa channel natin, no, we are focused kay Marcos Jr. Hindi natin bibigyan ng masyadong time yung mga yan. But kailangan na natin bagkitin dito dahil nga gusto nilang i-cover up. Balik tayo kay Ochoa, mga palangga. So, ano yung mga katanungan dapat ng mga senador o ni Senator Bato? Sana talagang pagandaan to ni Senator Bato at ng kanyang mga assistant, mga staff. Pagandaan nyo ito kasi usapin ito. Sabi ko nga, nagalit man si Senator Bato sa akin.
Basta nangina ako ng pasensya nung nag-text ako. I'll try my best na hindi na ako magpo-post. I'll try my best. Pero hindi ako mangangako sa inyo, excuse me, na hindi ako magpo-post during the hearing. Siyempre, kalayaan ko doon. Sabi ko nga, tayo yung mga hurado. Tayo ay mga, nasa jury tayo. Tayo ang mga tagapakinig. Okay? Tayo mga jurors, taga-salansan, taga-absorb. Kung ito ba yung mga witness na ito nagsasabi ng katotohanan based on the demeanor, based on sa the way they answer the question. Kung ito ba ay tuloy-tuloy silang kumbaga, hindi sila nauutal katulad ni Francia. Hindi sila nag-iisip pa o binubulungan pa kanilang mga abogado or ini-interrupt. Okay? Pag sila ay nagsasalita during the Senate hearing. Okay. So kung ako ang nandoon, tatanungin ko si Morales. Morales, sinasabi mo na pinatigil ito ni Paquito Ochoa, then Executive Secretary ni Noynoy. Baka naman gawa-gawa mo lang yan, Morales. Kasi yun yung inaano sa kanya, binabato sa kanya, kina-character assassinate na siya eh. Ito nga, itong mga kongresista, di ba? So, bilang isa, parang pagko-cross-exam mo, paano ba, pinatawag ka ba ni Ochoa? Natatandaan mo ba kung anong araw yun? O kung hindi mo natandaan kasi isang dekada nakakalipas, meron ka bang maipapakitang dokumento, black and white, na during that time, or maybe during that time, or before or after, ikaw ba ay pinatawag ni Ochoa, ni Serapio? Meron ka bang ipapakita sa hukumang ito o sa kumiting ito na pinatawag ka ni Ochoa? So doon tayo magkakatalo. Kaya tayo yung taga-masid, tayo mga Pilipino, ang tagapakinig, hindi tayo basta nagpapaniwala sa mga atake nitong mga congressman, katulad nitong si Tingog Party List na obviously, bata ni Tambaluslos, para i-character assassinate si Morales. So may ebidensya ka ba? May letter ba? Paano ka pinatawag? Telepono ba? Kinalabit ka ba? Sinapak ka ba or something? Dinibdiban ka ba katulad ng ginawa nila? So, saan? When? Wow. Di ba? What? Okay, what? Papaano? Okay? Oh, what? Ano nangyari? Okay? Bago ito pinatigil itong operation sa pag-raid kay Marcos Jr. Okay? Sabi ko nga, when? Kailan? Ito ba ay after niyang the next day ba? March 12, 13, 14, 15? O ano bang date? Umaga ba ito? Gabi ba ito, Mr. Morales? Saan ta pinapunta? Sa opisina ni Noynoy? Sa opisina ni Kanino? Yun yung mga tanong Para makita ng taong bayan, i-cross-exam mo ang nagsasabi na siya daw ay nandoon sa pinangyarihan. Diba? Yun ang sinasabi niya Kasi siya yung may first-hand account, first-hand information. So ito yung mga katanungan para mag-corroborate nga o mag-jive, paano ba yan? Mag-connect yung mga statement nitong mga pinatawag na resource person. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman